Sayang umano sa oras kaya hindi pinanood ni Vice President Sara Duterte ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginit niyang dawit ang Pangulo sa flood control scam dahil pumirma umano sa budget na maraming insertion at wag na raw niya umasang may makukulong na kongresista. Nakatutok si Marisol Abduraman. Tulad ng nakaraang taon, hindi nanood ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte. And I truly believe it is a waste of time the Philippines system. Nasa deheg ngayon ang bise para dumalaw sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Di man niya pinanood, may mga banat siya sa Pangulo. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Ipiniliwanag ng bise kung bakit umunodawit din ang Pangulo sa kontrobersya sa budget insertions at flood control projects. Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. Sabi pa ng bise, huwag na rin daw asahan ng publiko na makukulong ang dating speaker at pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez o sino mang miyembro ng House of Representatives. Katulad din daw yan sa 20 pesos na bigas na ipinangako niya sa bayan. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. So bakit pa kayo naniniwala? Budol. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig ng Malacanang kaugnay sa mga sinabi ng bise. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.